galing po sa Bible, sabi po dito, those who have ears, hear. Alam nyo na yan? Narinig nyo na yan? Kung sino yung may tenga, pandinig, ay makinig. Tama? Yun po kasi yung ating pong preaching style po ng ating pong Panginoong Jesus. Wala pong pilitan. Yun po yung maganda sa Kanya. The word will be preached, may makinig o wala. Tama po ba? Tuloy ang evangelism, tuloy ang gawain, may umattend o wala. Bakit? The Lord will not put kung ano man ang ginagawa natin in vain. Basta yan ay para sa Panginoon. Amen? Pero kung para sa iyo yan, ayos. Amen? Sayang. And sabi nga po dito, in the 3 years of ministry ng ating pong Panginoon, wag po tayo mag-abang kasi sanay po tayo, may nag-aabang tayo dito. So wala po akong slides ngayon. Wala po akong slides ngayon. So talagang makikinig lang po talaga tayo. Napaka-importante po na ang message po niya sa ministry ng ating pong Panginoon, in a very short period, ilang taon lang nag-ministry ang Panginoon? Ilang taon? Sino nagsabing 10 years? Sino nagsabing 5 years? Sino nagsabing, di ko alam. Pwede naman. Diba? Pwede naman eh. Ang tanong, ilang taon nga ba? Bible school students. Ilang taon lang nag-ministry si Jesus? Wala. Ayun. Sino sumagot nun? 3 years lang. Almost, actually 3.5 years more likely. No? Parang napaka-iksi lang sa lahat ng mga nangyari. Amen? 3 years lang. Pero ang dami niyang na-fulfill. Amen? From the Old Testament, ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay fulfillment, hindi performance. Hindi niya pinakita, eto ko gagayahin ninyo ako. Hindi po. Ang ginawa po niya, finulfill niya. Sinabi sa Isaiah, ni isang buto walang mababali. Sa grabing sinapit ng ating Panginoon, tunay walang nangyaring ganon. Amen? So, kasi ang buhay ng Panginoon, yung prophecy of the Old Testament, tinupad niya. Kaya ang sabi niya, I did not come to abolish the law, but to fulfill it. Patotohanan. Amen? Ang mga sinabi ng mga prophet before. Ano po? Libo po kasi ang pinulfill ng ating pong Panginoon. Ano po? Kahit yung sinabi niya doon sa cross, controversial ito. Sabi niya, my God, why have you forsaken me? Ano po? Sino po umattend nung 7 last words natin? Uma-attend ng 7 last words. Si Kuya, si Kuya Marlon. So attend po kayo. Malapit na ba? Malayo pa. Malayo pa naman. Pero attend po kayo, no? Ang sabi doon, my God, why have you forsaken me? Nakita nyo? Sabi ng iba. Nakita nyo? Mismo si Jesus, finosake daw siya ng Diyos. Hindi daw nagmi-mission si Jesus during that time. Pero mali. Finulfill din niya yon. Nasa book of Psalms po yun. Yung sinabi ni David. Ang sabi niya doon, my God, why have you forsaken me? Keynote siya ni Lord doon. Amen? Fulfillment. Nakita po natin? Fulfillment. Pagsasa, totoo. Pagpapatotoo. Ano po? Yun po ang naging buhay po ng ating pong Panginoong Jesucristo. And true to it, ayan. Sino nakapanood ng may bagong hit na hit sa Netflix ngayon eh. Anong hit na hit sa Netflix ngayon? Parang hindi nila alam. Yung mga K-pop, di ba? Narinig niyo yan? Ang sabi doon, I'm not hiding. I am shining with what I am born to be. Tama? Kanta yun, di ba? Hindi na alam yata nila, Sister Rosio. Okay, share natin sa kanila. So, yun po yung lyrics po yun sa kanta po nila. Na-realize ko, tunay, tama. Nakakalimutan ng isang Kristiyano yung kanyang
Sabi niya doon, no, I'm not hiding. Hinahide niya. Hindi siya nagsashare ng salita ng Diyos. Di ba? Yung sabi doon sa kanta, I'm not hiding anymore. Wow. I am shining. O, ilang mga nakaraang preaching natin, meron tayong shining, di ba? I am shining. Pinapakita, wow, kakaiba ka sa iba. Yung iba, malamlamang liwanag. Ikaw, nagliliwanag ka sa school, sa trabaho mo. I am shining, ang sabi niya, with what I am born to be. Kung bakit daw? Bakit ba ang tunay na Kristiyano, paano pa siya pinanganak? Anong sabi niya? We are all created in God's image. Tama, mali? Tama? Are you? Tingnan mo yung katabi mo. Born ba to sa image ng Lord? Tingnan mo muna yung katabi mo, parang, oo nga no. Amen? Pinanganak pa to ng may image ng Panginoon? Nakalimutan natin. Because tayo ay napasinungalingan. Ninakaw niya yung identity na yon na para sa atin, na dapat kiniklaim natin na sa atin. Tama? Kasi ang sabi ng ahas kay Eva, totoo ba? Mamamatay kayo? Kapag kinain nyo yang bunga na yan? We. Narinig nyo yun ngayon? Siya ang unang nagsabi nun. We. Siya ang unang nagsabi, yung ahas, ang sabi niya. Kasi sabi niya, wala naman siyang ibang ginagawa dito, kundi nakawin, magsinungaling, at pumatay. Yun lang daw yun. Yun lang daw yung purpose niya ng devil sa ating pong buhay. Pinasinungalingan ka, naniwala ka naman. Tinan mo, ang hirap mong mag-shine sa trabaho. Tinan mo, ang hirap mong ma-separate sa trabaho. Ay, may narinig ako one time, may nagsabi, oy, wag yan. Kasi, study first yan. Totoong nangyari to. It protected her. Pinrotectionan siya ng image niyang yun. Because she is separated. Kung ganon ang tingin sa'yo ng classmate mo, babastusin ka, hindi. Kung ganon ang tingin sa'yo ng katrabaho mo, irerespeto ka o hindi. Because, napasinungalingan tayo. Kaya nga kung mag-isip tayo, ang hirap din eh. Ang hirap naman ng buhay ko. Wala na naman akong trabaho. Wala na naman akong benta. Ang sarap-sarap ng luto ni Ate Ana. Tama, mali. Kung malapit lang ako, lagi ako nabili. Totoo naman. Ano? Why? Dahil napasinungalingan tayo. Tama po ba? Sino naniniwala na pasinungalingan? At hanggang ngayon, naniniwala pa din sa kasinungalingan ng kalaban. And that is our purpose. To bring people to the truth of Jesus. Amen? Hindi yung, ay, ako magaling. Hindi po. Hindi po ako magaling. Wala pong magaling. Dahil kung merong magaling, sana hindi na nag-aaral. Tama po ba? Yung mga pastor natin, imagine, 60 plus years old na, Pastor Evelyn, Pastor Ed. Ano? Ngayon nag-aaral pa sila. Amen? Because they are passionate to share the genuineness of the gospel to everyone. Kaya inaaral pa rin nila. Kaya kung merong tayong tanong, magtatanong tayo. Kaya nga sila yung ating shepherd. Kaya nga sila yung tinatawag nating pastor. Tumatawag ka ng pastor, pastor. Pero hindi mo naman siya pinagkakatiwalaan. Tama? Tama, mali. Ako parang tinuring ko na sila Pastor Ed tsaka si Pastor Evelyn, parang mga parents ko na rin eh. Wag naman lolo kasi medyo parents ko na rin siya eh. Sila. Kung ituring. Just because sabi ko nga, kasi whatever it is they are feeding in my mind, through the gospel, through the word of God, pinaniniwalaan ko eh. Tama po ba? How much more ba't hindi ko ibigay sa kanya yung respetong para sa kanila? Tama? So, kanina din, hindi pa tayo nagsisimula. Saglit lang. Kanina din, meron pong kanta, no? Ang kanta kanina, Lord, I live to worship you. Honor you. Tama? Narinig niyo yung kanta kanina?
Nothing can take your place, my precious Savior. Walang makakapalit sa pwesto mo. Ang tanong, nasaan ang pwesto ng Panginoon sa buhay mo? Yun yung kanina sa tithings, no? Narinig natin. Nasaan ang posisyon ni Lord doon sa tithings mo? Siya ba ang sentro? O ikaw pa din? Ako kumita ng pera, dapat sa akin to. Gusto ko bumili ng sapatos, ba't ako magta-tithes? Bakit ako magbibigay? Tama po ba? Kasi kung walang nag-tithes before, baka wala ngayon ang message sa atin. Tama, mali? Tama po ba? Wala itong building na ito. Wala yung ilaw. Naranasan namin dito, nag-worship kami, walang ilaw. Diba? Tama po ba? Naranasan namin dito. Bago kami mag-worship, lahat kami nagmamap. Tama? Sino mga nandito? Kuya Edmond. Tama? Naranasan namin, nag-worship kami dito, walang kuryente, walang aircon. Tama, Sister Bods? Napakadami na pinatunayan ng Panginoon. Ito, mga meron dito, bunga ng mga naunang nagbigay. Ang tanong, paano yung susunod sa inyo? Mga youth, mga UFM, UFW, paano sila matututo ng salita ng Diyos through this church? Kung lumipat ka man ng ibang church, ay, puro naman kasi tithings doon, puro pagbibigay doon. Mukhang pera yung church na yon. Tulad po na sinabi kanina, no? Those who have ears, hear. Sinong merong tenga, ang makinig. Kung sinong merong puso, ang magbigay. Huwag magbibigay ang walang puso. Mata lang. Bakit mata lang? Bakit mata lang? Nakikita kasi nila, nakakahiya naman, di ako maglalagay. Nakakahiya nila, kahit sobre man lang, mag-ipit ako. Amen? Tama po, mali. Yun po ang katuruan. Kung walang puso, huwag magbigay. Kasi sayang. Tama? Pero kung may puso, sa gawain ng Panginoon, para sa Panginoon, kusang magbibigay yan. Walang 10%. Sinong gusto magbigay ng 10%? Ayun, isa. 10%? Dalawa. Tatlo. Magbigay ng mas malaki sa 10%. Lalo, dumami sila. Dadagdagan ng isa. Bakit? Imagine niyo, math tayo, balik tayo sa math. Binigyan ka ni Lord ng 1,000. Mamaya kasi may sweldo dito eh. Mamaya. Binigyan ka ni Lord ng 1,000 na sweldo mo sa isang araw. 1,000. Magkano kay Lord kung 10%? Magkano, Tiros? 100 pesos. Kung binigyan ka ni Lord ng 10,000, magkano kay Lord? 1,000. Ano gusto mo? Matiiwan sa'yo, yung 900 o yung 9,000? Anong gusto mo maiwan sa'yo? Yung 900 o 9,000? Ay, parang walang gustong ano. Parang hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Anong mas gusto nyo? 900 o 9,000 na may iwan sa inyo? Sa sweldo ninyo? 9,000, di ba? Hindi lang ako makasagot. Bakit? Nasa church eh. Pero kung totoo lang, sabi ng boss mo, magkano gusto mo sweldo? Ay, kayo na ho bahala. Oh. Binigyan ka ng 50, nagalit ka. Sabi mo, ako bahala. Christian ka pa man din. Ang sabi niya, ako pag tinanong ako, as much as you can. Di ba? Mamaya, balikan natin doon. Kasi bakit? So that I could give more to the church para sa gawain. Amen? Amen po? Sabi nga sa inyo, ang may puso sa gawain para sa Panginoon, hindi sentro ang pera. Ang sentro dyan, yung puso. Yung puso. Tama? Yun po ang ating pong ano. So, ang tanong, ang ating pong lesson ngayon ay discipleship. Napakalayo naman ang intro naman eh. Ang tanong, pinakamalaking tanong today, kailangan ba natin ng kaligtasan? Kailangan ba natin ng kaligtasan? Ella, kailangan ba natin ng kaligtasan? Yes or no? No? Yes. Okay.
Si Ate Sara, kailangan po ba natin ng kaligtasan? Opo daw. Okay. Ang tanong, kailangan nga ba natin ng kaligtasan? Safe naman tayo. Buhay pa naman tayo. Tama? So, hindi pa kung may sakit tayo, may gamot naman, tsaka doktor. Tama, mali? Di ba kung may sakit tayo, may doktor, may gamot. Diba? May operasyon. Tama? Okay? Kung meron kang kidney stone, o di may operasyon na dyan. Tama? Hindi ba may convenience store, supermarket at restaurant kapag nagugutom ka? Tama? Halimbawa, nagutom ka, punta ka 7-Eleven. Nagutom ka, punta ka supermarket, punta ka mall, punta ka restaurant. Mabubusog ka, tama? Tama? Ayaw na gumalaw ng daliri ko. Oo nga, mamaya dito lang. Okay? Okay? Hindi ba may mall, amusement park, concert, events, gathering, swimming, videoke, basketball? Naalala ko kasi si bro. Magaling mag-basketball. Golf, pickleball. Diba? Para i-entertain tayo. Tama po ba? Nanay, yung videoke yan eh. Tama po ba? Tama? Di ba pag nalulungkot tayo, meron naman videoke, meron naman pwede naman pumunta ng Enchanted Kingdom, pwede tayo pumunta ng mall. Maaliw na tayo, tama? Okay. Hindi ba may cellphone, PSP, PlayStation, Xbox? Diba? Online games. Yung iba dyan, scatter. Yung iba dyan, casino. Tama? Para maglibang. Diba? Hindi ba may kotse naman? O kaya motor? Oh, naalala ko si brother, si brother Marvin, yung motor niya, ang ganda eh. May speedboat, may yate, may aeroplano naman para to take us where we want to go. Pwede rin tayo pumunta ng probinsya, pumunta ng scenic spot, or abroad sa iba. Si Ate Beth, nag-abroad. Kaya man naalala ko to, kayo to eh. Eh bakit pa natin kailangan ng tagapagligtas? We have everything that we need. Sabi nga, kung meron naman tayo ng lahat, kung meron kang only rice, kung meron kang only na pera, yon, parang yun ang gusto na marinig na marami. Kung meron kang only na pera, di ba okay na buhay mo? Tama, mali? Tama? Ba, okay naman eh. Kompleto, may pera. Pag nagkasakit ako, punta akong doktor. O, kailangan mag-opera pa. Opera, may pera eh. Only ang pera. Nagutom, kumain. Tinamad. Ay, boring ako dito. Bored na ako dito. Punta nga ako ng LA. Pumunta nga ako ng Paris. Diba? Ay, makapaligo. Gusto ko maligo ngayon. Punta ako ng Maldives. Diba? Punta ako ng Boracay. Kasi marami, only nga ang pera eh. Ang tanong, bakit pa natin kailangan ng tagapagligtas? On that concept, bakit pa kailangan? Kailangan pa ba natin? Ulitin ko. Ulitin ko ulit si Ella at saka si Ate Sara. Lahat may only pera. Lahat meron ka na. Kailangan mo pa ba ng tagapagligtas? Ella? Yes? Ate Sara? Yes? Maganda yung sagot nila, no? Na-expect ko kasi o baka nasasabi nyo lang yan dahil nasa church kayo. Pagdating nyo sa bahay, kung marami lang akong pera, wala na akong problema. Sino nagsabi na nun sa buong nila? Kung marami lang akong pera, wala na sana akong problema. Ako lang ba? Ako lang ba sinabi ko yon? Sabi nga po, ang katotohanan, kahit meron tayo ng lahat ng yon, wala ka pa din. Aba? Lahat, meron ka na, pero wala ka pa din. Kasi nga, sabi nga nung iba, di ka mawawalan, pero hindi ka rin magkakaroon. Tama? Narinig niyo na yan? Di ka mawawalan, di ka rin magkakaroon. Dahil ang tao ay palaging hindi kontento. Kapag yan nakakapunta ng Boracay, ang susunod na sasabihin niyan sa asawa niya,
Sana pumunta naman tayo ng Maldives. Tama? Uy, sana pumunta naman. Pag nakakarating na yan ng ano, ng katulad nila Ate Beth, nakakarating na ng, saan nga punta sila Ate Beth? Dubai. Ang ganda rin sa Dubai, no? May Dubai chocolate, no? May Dubai, punta sila ng Dubai. Sasabihin ng tao, karating na ako ng Dubai eh. Sa susunod, gusto ko naman pumunta ng Norway. 'Di ba? Gusto ko naman pumunta ng US. Ako, gusto ko pumunta ng US tsaka Canada. Pero, nagbago yon nung nakilala ko ang tunay na Diyos kasi gusto ko pa rin pumunta ng US at tsaka Canada pero gusto ko pupunta ako doon, magmi-ministry na lang. Pero pupunta ako doon para magliwaliw lang, di na, oy. Imposible yon. Di ako pupunta doon para sa ganung bagay. Di ba? Ang sabi nga, hindi kontento ang mga tao. Tingnan natin, bakit nauso yung retoke? Ang ganda naman ng ilong. Tapos makita mo na lang, next month, nagparetoke na. Tama? Yung iba, morena. Morena ang kaligatan. Pagbalik dito, kasi puti na ni Sister Rose. Ay, si Sister Rose, tisay na tisay talaga yan eh. Tama? Nag-gulutan drip pa yan. Amen? Yung iba may kotse na. No, si anak ni Ate anak ni Ate Ana, yung may kotse na kulay blue. Jay, di ba may kotse ka na? Pero gusto mo pa magkaroon ng SUV? No, di ba? O, diretso. Kaya pag hindi sabi niya, hindi, okay na ako. Nasa church ka lang eh. Amen? Di ba? Anong sabi dito? Yung iba, manager na, supervisor, naalala ko din si Kuya, asawa ni manager na, gusto niyo pa ba ma-promote? Gusto mo ba ma-promote? O syempre, di ba? O, di ba? Kasi pag sinabi niyang hindi, sasabihin ko sa kanya, nasa church ka lang eh. Amen? Hindi masama yung mga bagay na yan. Gusto natin yan. Improvement yan eh. God has promised us a prosperous life. Tama? Ngunit, kung iyan ang sentro ng ginagawa mo araw-araw, pagod ka. Kuya, tanongin ko si Kuya. Pagod siya, di ba? Pagka yung lagi siyang nung palumpalo sa trabaho. Kawawa naman yung pamilya niya, tama? Dapat, balanse lang. Si Kuya Jake, gusto niya ng kotse, ng SUV. Araw-araw lang siya pumasok, tsaka mag-sideline. Makukuha niya yon. Pero ang tanong, baka mamaya mapabayaan niya yung maliit niyang cute na baby. Tama? Gets niyo? Hindi masama yung mga yon. Ang mahirap, yung puro lang iyon ang iniisip natin. Tama po ba? Palagi tayong mag-e-effort. Todo effort. Pag uwi mo, pagod ka na, zombie ka na. Pag uwi mo, nakaganon ka na. Tama? Bakit? Wala ka ng energy. Tama? Ako lang ba dumaan doon? Dumaan po kasi ako doon. Palagi tayong busy. No? Ang sabi nga ano ibig sabihin, pag sinabi natin busy, B-U-S-Y, being under Satan's yoke. Ano yung yoke? Hindi egg yolk ha. Yung yoke, W-Y-O-K. Y-O-K-E. Yoke. No? Yun yung nilalagay doon sa mga baka para madala nila yung karitela. No? So, ibig sabihin, hawak-hawak ka daw ni Satan. Kapag busy ka palagi. Kaya pagka sinabi sa inyo ng kapatiran, tara, mag-Bible study tayo. Busy ako. Tara, mag-share tayo sa kapitbahay mo. Busy ako. We are being under Satan's yoke. May kapit sa atin si Satan. Ano po? Bakit? Kailangan ko pa rin naman magtrabaho. Ilang oras ka nagtatrabaho? 8 hours a day. Tama? 9 hours, sama mo na yung break. 9 hours. Sama mo yung transpo, isang oras. 11 hours. Meron kang 24 hours. Tama? 24 minus 11. 13 hours. Ilan? 13 hours pa natitira sa'yo. 8 hours kang matulog. Tama? 8 hours kang matulog. Ilang oras pa? May 5 hours ka pa. Bigay mo na yung 4 hours sa pamilya mo.
1 hour lang kay Lord. Sobra pa ba yon? Kaya mo ba yon? Kaya? Pag inisip natin sa mathematics, kaya. Pero pag sa totoong buhay, parang wala na akong oras. Pare-pareho naman tayo may 24. Tama? Ang sabi dito, kailangan natin tagapagligtas upang magkaroon tayo ng, point number 1 to, kailangan natin ng tagapagligtas upang magkaroon tayo ng kapahingahan. Rest. Sabi nga even God rested on the 7th day. In Matthew 11:28 to 30, ang sabi po dito, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Kanta nga ito eh. Mga lalay, alam niyo yung kanta na to? 1970s yata ito sumikat. 1980s. Hindi nyo alam? Naku, parang walang may alam. Kanta yan eh. Matthew 11:28 to 30. Kanta yan. Sino kumanta? Pilipino kumanta niyan. Sino? Rico J. daw. Rico J. ba? Ang alam ko ay si Basil Valdez. Come to me and I. Kinakanta sa patay. Yan. Diba? Cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Nakita nyo? Kanta yan. Basil Valdez. Ako, hindi nyo alam. Okay. Kilala nyo yata si Jollibee na lang. No? Again, ako na lang matanda. Ako na lang ang umabot. Okay? Lalo po ngayon, sobrang bilis po ng buhay. Sobrang bilis ng buhay ngayon eh. Dati po, kapag meron kang mensahe, padala mo sa Bicol, tanda ko yun eh. Balba, may namatay sa pamilya. Makaka-receive ka nung parang maliit na papel. Kulay blue. Oh, ako na naman na umabot. Wala na naman umabot sa inyo. Kulay blue. Tapos nakalagay doon, Tony, bawa ko lang, example lang. Tony, nanay, patay. Ayun, anong tawag doon? Telegram, totoo. Telegrama nung araw, ganon, di ba? Kasi wala man cellphone. Wala din telepono, tama? Mga 1980s. Nakakita ko pa kasi nung namatay yung lolo ko sa Bicol, nakareceive ang tatay ko ng telegrama. Parang nakalagay doon, Jaime, tatay, patay. Kasi per letter ang bayad. Tama? Baka yun ang sabi. Baka kaya daw gano'n kasi per letter. Ngayon, hindi pa nga nangyayari, nakabalitan eh. Ganong katindi, di ba? Alam niyo ba yan? Wala pang sinasabi, wala pang nangyayari, sinabi na eh. Narinig, naging victim na kayo ng ganon? Eh kasi sabi mo daw eh. Ha? Wala nga ako sinabi. Nakarating na doon sa tao. Sa dami ng marites ngayon. Tama? Sa transportation, ang bilis na din. Dati, naglalakad lang ang mga tao. Nung yung tinatanong ako ng isang araw ng anak ko, paano daw nakarating yung mga tao kapag sa ibang-ibang bansa? Naglalakad sila. Kasi dati, magkakadikit pa ang mga bansa. Ang tawag doon ay, science na to, it's continental drift theory. Okay? Sabihin, naghihiwa-hiwalay ang mga bansa habang tumatagal ang panahon. Dati po magkakadikit yan eh. Naglalakad lang po sila. Yung mga negrito, yung aborigines natin, yung mga ninuno natin, naglakad lang sila. Through ang tawag ng teacher ko doon ay, ang tawag doon ng teacher ko ay tulay na lupa. Tulay na lupa. Baka nung nakarating mga mga negrito, naglakad sila sa tulay na lupa. Sabihin, magkakadikit pa noon. Tapos, nung panahon na ng mga
mga Indones, mga Malay, nagbabangka na sila. Bakit? Wala na yung tulay na lupa. Tingnan nyo yung mga Thailand. Thailand ba yan? Thailand, Indonesian, Malay, Malaysia, kamukha natin. Yung ibang salita, kuha rin eh. Yung salamat, pareho sa kanila sa Indonesia. Oh, kumain kayo ng mee goreng. Di mo gusto nyo rin ng mga mee goreng. Okay? So, ibig sabihin, nag-i-improve. From bangka, nagkaroon na ng eroplano. Ngayon, kahit spaceship, meron na. Ano? Yung tinatawag natin na NASA Space Launch System, nakakarating na sa iba-ibang planeta. Amen? No, sa mga design siya para sa deep space exploration. Yung pinakamabilis na tren, saan makitatagpuan yung pinakamabilis na tren? Sa Japan. Di ko narinig ko saan. Galing Japan, ang tawag doon ay Japanese SC Maglev LO. Ang kanyang bilis, 505 kilometers per hour. Ang bilis ng trend, di ba? So, ibig sabihin, ang bilis ng buhay ngayon, ang bilis ng information ngayon, kailangan nating sumabay. Tama? Hindi masama po yun bilang isang tunay na Kristiyano. Kailangan po makasabay po tayo. Okay, skip na natin yung sweldo. Na-discuss na natin yung sweldo, di ba? Now, point number 2, kailangan natin ng tagapagligtas dahil hindi pare-pareho ang sitwasyon natin. Minsan okay, minsan goods, minsan hindi okay, minsan may issue. Tama? Sino sa inyo yung walang problema? Ako lang ba ang maraming problema? Lahat meron, di ba? Kanya-kanya lang, iba-iba lang. Sabi po sa James 4:13 hanggang 15. Sabi dito, now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this and that city, spend a year there, carry on business and make money. 14. Why? Why? Do not even know what will happen tomorrow. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Ngayon, okay ka, bukas hindi na. Tama? Kahapon, nung isang linggo lang, natutuwid ko pa yung daliri ko eh. Ngayon, hindi na eh. Tama, mali? Si Ate Rose, nung isang linggo, di nakakalakad. Ngayon, nakakalakad eh. Tama? So, iba-iba ang sitwasyon natin. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya nga po, ang sabi po dito, doon sa kantang Amazing Grace. Sino nakakaalam ng Amazing Grace? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Diba? Kasi kaya kailangan natin ng tagapagligtas kasi ang buhay natin iba-iba. Minsan may issue. Sa ngayon, ano po, konting ilustrasyon lang, noong araw, hindi mo maririnig yung mental health issue. 1970s, 80s. Wala eh. Dalawa lang ang klase ng tao dati. Normal tsaka abnormal. Pag sinabi na, abnormal yan. Wala nang ibang nagsasanga-sanga pa sila. Ngayon, merong, di ba, may mga borderline ganito, may mga autism, may mga ganon. Di ba? Eh, ngayon nga eh, pag tiningnan mo, normal. Pero may PWD discount yan. Kasi mental illness. Tama? Kasi nga, ang hirap na ng buhay natin ngayon. Lahat na lang iniisip. Hindi pa nangyayari, iniisip mo na. Anong petsa ngayon? 24. Sino sa inyo nasa isip sa bayarin na ng first week ng July? Ay, ng September? Nako, malapit na pala dumating ang bayaran ng kuryente. Ng tubig. Nagwo-worry na tayo. Tama? Si Ate Ana, iniisip na nga niya, ano lulutuin niya bukas eh. Tama ba, Ate Ana? Iniisip niya, ano kaya lulutuin ko bukas? Ano kaya isusuot ko bukas? May uniform na nga sa school, nag-iisip ka pa. Yung estudyante ko, ano kaya susuot ko bukas? Abay, may uniform kayo ah. Hindi, anong kaya ang kulay ng medyas? Ano kaya yung ipit? Ano kaya yung
Sabi ko, ang dami niyong problema. Noon, wala kaming isip-isip na ganyan. Tama? Panahon namin, wala naman eh. Pag sinabi, yes, suot mo. Yes po. Makakalimutan pa. Walang medyas. Bukas na, hindi ako nakabili. Diba? Ito mas matindi, no? Magla-lunch na eh. No? Pag tinanong mo, saan tayo kakain? Kahit saan. Ang hirap ng sagot. Kahit saan. Anong kakainin natin? Kahit ano. Binigyan niyo pa ako ng problema. Dagdag pa yan. Tama? Tapos pag sumagot ka, McDo. Kahit saan, wag lang sa McDo. Ang hirap ng buhay natin ngayon. Mga kapatid. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas sa sitwasyones natin. Imagine niyo kung walang Diyos, wala kayong pinagpe-prayan, wala kayong pinagsusumbungan. Tama? Kawawa, no? Next, kailangan natin ng tagapagligtas dahil, letter A, tayo ay destined to be destroyed. Alam niyo po ba ang destiny natin? Anong nakalaan sa atin na buhay? Tayo ay mabubuhay ngayon, mamamatay. Saan ang original destination natin? Ate Rose? Sa langit? Destined ba tayo sa langit? Saan ang default natin? Para magising kayo. Saan ang default na destination natin? All have fallen short of the glory of God. Saan ang destination natin? Saan? Basahin natin. Di ba sabihin niya, ikaw naman kasi, grabe naman yung mga sinasabi mo, hindi ako sanay dyan. Grabe naman tong Diyos na to. Ay, may ay pa yun sa dulo. Ay! Okay? In Revelations 20:10, and the devil who had deceived them has thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were. And they will be tormented day and night forever and ever. Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteous suppresses the truth. 2 Peter 2:4, for if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment. Saan po ang default natin na pupuntahan? Nung pinanganak tayo, hindi tayo nakakilala sa Panginoon, ang default po natin ay sa hell. Mag-research po kayo. Tanong niyo po kay pastor. Saan po yung default natin? Doon pala. Kasi minsan nakala natin, we deserve heaven. Ang sabi dito, parang hindi naman. Kasi ang sabi dito sa letter B, we are all undeserving of heaven. Romans 3:10 hanggang 12. For as it is written, nakasulat. Yun din po ang sinabi ni Jesus nung kinast out niya yung demon sa temptation, tama? As it is written, there is no one. There is no one. Wala miski isa. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Destined natin doon. Tama? Tapos hindi pa tayo deserving. Kawawa naman pala ako. Ay, kawawa naman. Kaya ang sabi po dito ng letter C, wala po tayong ibang option. Wala tayong no choice. Narinig niyo na yan? Wala tayong no choice. Sabi nga sa multiverse, sa Avengers, alam niyo ba yon? There is only one event na mananalo sila.
kay Thanos. Out of the 14,605,000 multiverses, isa lang. Yun nga yung mamatay si Iron Man. Sa ating buhay, one and only way to heaven is in Romans 3:21. Sabi dito, but now apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. Yung kanina sinasabi ni Gab, may law. Yung sa Malakay 3:10, may law. Yes, tunay. Is to give guidelines to us. O dito, ito yung dapat natin gawin. Pero hindi nyo nga yan kaya. Kaya pinadala ang ating Panginoong Hesus. Dahil kung kaya mo, bakit pa? Pwede naman pala magbawas ng kasalanan yung pagka nilatigo ko yung likod ko eh. Pwede naman pala yun, mababawasan pala yung kasalanan ko kapag lumuhod ako mula doon, sa kanto ng California hanggang dito. Magdasal lang pala ako ng mga 10,000 na Our Father. Mawawala na yung mga kasalanan ko. Kung meron lang sana tayong kayang gawin. Di ba? Hindi na sana pinadala ang Panginoong Kristo. Amen? Iyan po ang ating ibinubuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Na ang default natin sa hell, hindi tayo deserving, wala tayong pwedeng gawin, si Jesus lang ang pwedeng gumawa nun. Kaya minsan may nagtanong sa akin dito eh. Sabi niya sa akin, naniniwala po ba kayo, once saved, always saved? Once saved, always saved. Naniniwala po ba kayo? Tinanong ko na yan kina pastor. Ang sabi, kung ano yung tinanggap mo, na hindi mo naman pinagpaguran, paano mo siya mawawala? Paano mo siya maiwawaglit? Kung ang binigay ng Panginoong Hesus sa iyo, tinanggap mo ng buong buo, paano mo siya mawawala? Eh hindi naman ikaw, wala kang parte dun eh. Not even 0.01%. Buti nga yung safeguard. Hindi niya kayang ariin. Sabi niya lagi, 99.99% of germs lang ang kaya niyang patayin. Yung 0.01 hanggang ngayon, di pa rin napapatay. Kahit yung alcohol, ganun din ang sinabi. Kills 99.99%. Sino mga medical dito? Nasa medical? Kuya Edmond? Sino pa? May doktor ba tayo dito? Nurse? Nurse? Sinong nurse? Wala? Walang nurse? Sabi dun sa Green Cross, sa alcohol, kills 99.99%. Yung 0.01 na yon na germs, hindi pa rin napapatay hanggang ngayon. At least ang germs mayroong 0.01. Tayo, miski 0.01, wala tayong participation sa salvation natin. Para makarating sa langit. Amen? Parang nalungkot kayo. Okay? It's not by works so that no one can boast. Hindi dahil po daw sa gawa. Kung hindi, sa pananampalataya sa ating pong Panginoon. Ang sabi po dito sa John 14:3. Ay, okay. Ito muna. Na-skip ko yung isa. Last, konti na lang po ito. Ang tanong, saan mo gustong pumunta? Doon sa default mo? Sa destiny mo? Ang destiny natin ay sa dagat-dagatang apoy? O sa plano ng Diyos sa buhay mo? Eh kasi bakit naman siya bakit niya sasacrifice sa sarili niya kung hindi niya kanya gustong iligtas? Kaya nga niya ginawa yung gusto kanyang iligtas eh. Pero ang tanong, pag niligtas ka niya, dadaling ka niya sa heaven after ng buhay mo, ang sabi niya dito, no? Okay, sabi dito, no? He did it to demonstrate His righteousness at the present time so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Nakita niyo? Nakita po natin? Kung sino daw po yung those who have faith in Jesus is justified.
Ang tanong, saan mo gustong pumunta? Sa destiny mo o sa plano ni Lord? Kasi yun ang title natin eh. Our destiny or His plan. Saan mo gusto? Sa destiny mo o sa plano ng Diyos? Plano ng Diyos. Madaling sabihin, nasa church tayo eh. Na? Pero ang tanong, bakit gusto mo pumunta sa langit? Ito, bababa na talaga ako. Bigyan niyo po ako ng 5 minutes. Bakit gusto mo pumunta sa langit? Ayaw niya pumunta. Gusto mo ba? Gusto mo? Patay tayo dyan. Sino yan na daw? Hindi, si Steph. Si Steph, bakit? Gusto mo pumunta sa langit? Ano po, kasi pag sa langit tayo napunta, andun si Lord, makakasama natin, magkakaroon tayo ng buhay na yung hinihiling natin. Magkakaroon tayo ng buhay na hinihiling natin. Magkakaroon tayo. Si Angel. Bakit gusto mo pumunta sa langit? Ay, si Bro Kaloy pala. Kasi doon po, perfect na lahat. Wala na tayong problema. Wala na tayong mga iisipin. Kasi wala nang problema, lahat nakuha na niya. Tama sa langit, magtatanong tayo sa mature Christian Council. Tibet, bakit po gusto niyo pumunta sa langit? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ulit pa. Eto, Brother Marvin. Bakit po gusto natin pumunta sa langit? Because that is the design of God to us, to go to heaven. Wala namang, you know what I mean? All the people want to go to heaven, but it's up to you what is your relationship between you and God. So, when you accept Jesus Christ, syempre, ang purpose lagi, gusto pumunta sa heaven. So, para sinasabi ni Kuya Marlon, gusto niya pumunta sa heaven kasi ma-fulfill yung plano ng Diyos sa kanya na makarating doon. Kasi yun ang pangako ni Lord eh. Tama po ba? Okay. Sige po, discuss po natin. Dalawa po yung sagot. Number 1, siyempre gusto ko pumunta sa langit kasi upang makaligtas. Kasi doon sa heaven, ang sabi ni, perfect na, nandun lahat ng hinihiling mo. Sa hell, ayaw natin doon. Pangit doon, mainit doon, wala aircon. Tama? Tama po ba? Upang maligtas. Tama po ba? Sa simula, okay yon. Simula, okay yon. Pero as we mature, iwan ko po ito sa inyo, upang makapiling ang Diyos. Kasi kahit nasaan ang Diyos, langit yun para sa akin. Ano? Dahil siya mismo, ay nais tayo makapiling. Sinabi ni Brother Marvin, tama? John 14:3, before His crucifixion, Jesus told His disciples, I will come back and take you to be with me, that you may also be where I am. This shows yung intention. Di ba? Sabi sa inyo, pag mature Christian, maganda sagot eh. Okay? John 17:24, in His prayer to the Father, Jesus said, Father, I want those you have given to me. Yung mga binigay mo sa akin, Lord, na makasama ko doon. And I want them to see my glory. Yung sinasabi ni Angel, everything is perfect. No? This prayer underscores his deep desire for their eternal fellowship. Makapiling ang Panginoon. Amen? Sa hell ba, wala ba doon si Jesus? Nandun siya. At kung anghel ang kailangan kong puntahan para makapiling lang si Jesus, would you say yes? Would you say yes? Ano ba, sabi ni Jesus, dito ako sa hell, dito ka pumunta. Sabi mo, init dyan, Lord. Dito na tayo, midway. Halfway tayo, halfway. O kaya palalamove mo na lang, Lord. Tama? So ngayon, napakadali, di ba? Napaka-easy. Pagkatapos natin maintindihan na, number 1, kailangan natin ng tagapagligtas upang meron tayong kapahingahan.
Kailangan natin tagapagligtas dahil hindi pare-parehong sitwasyon natin sa buhay. Minsan okay, minsan hindi. At kailangan natin ng tagapagligtas dahil tayo ay destined to be destroyed. We are all undeserving of heaven. Wala tayong ibang option. Ano po? Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Ika nga, take it or leave it. Mahirap. Yes. Kaya nga, andito tayo lahat. Para sa isa't isa, to share each other's burden. Parang ayaw nyo naman. Share each other's burden. Parang ayoko naman. Kasi pag sinimulan ko to si kuya, puro problema sasabihin sa akin ito. Pag-pray mo man lang. Amen? Di masama yun. Pray, care, and share tayo dito. Upang maging madali, kahit papaano ang ating paghihintay. Kasi sa isang buhay ng tunay na isang Kristiyano, ang buhay mo ay isang paghihintay. Paghihintay is either dumating si Lord or tawagin ka na ni Lord. Amen? Anong gusto mo? Tawagin ka ni Lord o dumating si Lord? That is something na hindi natin alam. Kaya wag na nating tanungin, kailan nga ba dadating si Lord? Wala nga may alam eh. Research ka pa sa eschatology, wag na. Mabuhay na lang tayo sa tamang paghihintay sa Panginoon. Amen? Okay? Habang naghihintay tayo, dapat, ang huling message natin, wisely waiting. Dapat matalino tayo. Ang matalino naghihintay, ang goal ng isang tunay na Christian ay after all this, makapiling natin ang Panginoon. Habang nandito pa tayo, yan, ang mga susunod natin topic dito magpo-focus. Inihahanda natin ang ating pamilya. Inihahanda natin ang ating mga kasama sa church na to ha. Kasi nandito tayo, magkakasama na nga tayo. At ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Tandaan niyo yung kanina? Sabi ni Jesus, pati yung mga tao na ibinibigay mo sa akin, makasama ko dun sa heaven. Tama, sabi ni Jesus. Ganon din po tayo. Yung mga taong ibinibigay sa atin ng Panginoon, classmate mo, katrabaho mo, yung nakilala mo dyan sa tapat habang naghihintay ka, tapos pinasukob ka ng payong. Sharean mo ng salita ng Diyos. Kasi pogi, malay mo, yun na yung hinihintay mo. Joke lang. No? Huwag kang jowang-jowa, hintayin mo, bibigay niya yan. Okay? Yung mga tao na ibinibigay ng Diyos para sa atin, na makasama natin. Either, yan, ito pa tayo tatapos, physically, emotionally, and spiritually. Amen? Physical, emotional, spiritual. Amen? Yan po ang nire-ready natin. Ang ating mga sarili, ang ating ibang tao, ang mga tao sa paligid natin, physically, emotionally, and most especially, spiritually. Kaso hindi ang buhay mo, hindi, righteous ako. Hindi ako pwede makipag-associate sa iba. Ang Word of God, let me end on this, ang Word of God, ginagamit po para sa pag-change ng sarili. Hindi po para sa pang-change ng iba. Hindi ikaw ang magbabago dyan. At kung sa tingin mo, isinama mo dito sa church, ay, ako ang nagpa-convert dyan. Naku po, nagkakamali po tayo. Holy Spirit pong nagko-convert dyan. Hindi po tayo. Amen? Nagsha-share lang po tayo ng salita ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay magsitayo para po sa ating pong closing prayer. Ay, panalangin po muna. Hayaan niyo po panalangin po natin ang mga salita niya na nahiyag. Panginoong Diyos, tipunin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa na naririto, Panginoon, na maging isa kami, Panginoon, habang naghihintay sa iyong pagbabalik, o kami po iyong tawagin, Panginoon. Tipunin mo kami, Panginoon, bilang isang iglesia mo, na kung saan, Panginoon, magpapalakasan sa bawat isa, na magkakaroon ng compassion and mercy sa bawat isa, Panginoon, upang mas ma-improve namin, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo, upang ma-improve namin ang aming pamumuhay, Panginoon. Lord, and also, ma-correct, Panginoon, ang mga foundation, Panginoon, na aming pinananampalatayanan para sa iyong pangalan lamang, Panginoon. Lord, isa lang ang alam namin,
that whatever it is that we're doing, we do it for your glory, Lord. Give us the humility, Panginoon, na hindi po kami magaling, hindi po kami pagalingan dito. Kami po ay pasunuran, Panginoon, sa mga sinasabi mo, sa mga salita mo, Panginoon. As your word soothes our mind and our hearts, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa lahat ng aming ginagawa. Lord, selyuhan mo, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, na nahayag, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, na ang mga puso, Panginoon namin, laging bumabalik sa foundation na ito, Panginoon. Lord, salamat po dahil merong Jesus kang binigay upang kami ang maging kaligtasan po, Panginoon namin. Kung hindi po dahil sa Kanya, wala po kaming pag-asa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At sa mga tao, Panginoon, na naririto, first time narinig ang mga katotohanan, Panginoon, na ito, Lord. Lord, ipinagpe-pray po namin sila, Panginoon, na kanila pong tanggapin ang genuine na pananampalataya na ikaw lamang ang sentro, Panginoon. Na ikaw lamang ang may taas sa kanilang buhay at unti-unti baguhin ang mga kamalian sa aming mga buhay. Lord, ikaw ang maging angkor namin. Ikaw ang maging layag din namin, Panginoon, kung saan kami pupunta. May you use us mightily, Lord, for your glory and honor. Salamat po. Ito ang aming samot panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Lord, I'll live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I'll live to know you, and I'll long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hello. Tayo po ay manalangin. Lord, sana po, meron po kami mga natutunang bago ngayon, Lord, lalo na po sa speaker namin ngayon, Lord. Maraming salamat po dahil binigyan nyo na naman po kami ng bagong lesson for today.
And sana po sa lahat na may mga problema, may sakit, kayo na po bahala, Lord. In Jesus' name we pray, Amen. Yan, announcement po. Wala po munang uuwi. Meron po tayong at least 5 or 10 minutes na po siguro yung pinakahaba. Yung life group po natin. Lesson 2 na po. Yan, salamat po. Balik po tayo sa ating So, ganun pa din po. Dito po yung men's, yung women's, lahat ng youth, magtipon-tipon muna sa likod dahil maghiwalay-hiwalay din po. And after ng life group, may meeting po tayo. So, yan po. Women's po dito, lahat ng men's dito.